Amen. Taking ground is all about house church and a church plant. Amen. Kailangan bilang isang anak ng Diyos, maangkin natin yung para sa atin. Amen. Yung lugar na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon. Kahit maraming mga kaganapan sa buhay, tuloy lang. Kaya hindi tayo titigil, hindi tayo hihinto. Tuloy lang, laban lang kung laban sa paglilingkod. Hallelujah. Kahit nasusugatan, di yan. Amen. Kung gusto mo makapag-take ng ground, hallelujah, ay maging matapat tayo sa Panginoon. Amen. Tayo ay mga sundalo ng Diyos. Kapag alam mo na sa pinakamahirap na sitwasyon ka na, mas lalo kang manalangin lumapit sa Panginoon. Hallelujah! Magtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Maging ikaw ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Pag ikaw ay naging consistent, magkaroon ka ng commitment sa iyong puso at magkaroon ng passion, yung purpose na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Lahat ng masaya pumalakpak ng pinakamalakas para sa Panginoon. Sa Diyos lang ang mataas na papuri. Amen. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Sa kahit ano pang sitwasyon natin sa buhay, masarap maglingkod sa Panginoon. May pera ka man o wala, masarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Sabi nga nila, na-busted ka man o hindi, masarap pa rin maglingkod sa Panginoon. May boyfriend ka man o wala, masarap pa rin maglingkod sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya yon, salamat sa Diyos dahil tayo ay na-born again. Pinili at tinawag ng Panginoon. Kasi kung hindi ka born again, naku, ewan ko na lang sa buhay mo. Hallelujah! Baka wala kang contentment sa buhay. Ganun kasi mga unbeliever. Walang contentment. Amen? Pero purihin ang Diyos at tayo ay pamilya sa lugar na ito. Anumang mangyari ay magkakasama tayo. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya bago po ako mag-umpisa, maikli lang naman yung papangaral ko. Kasi akala ko exhortation lang ako. Pray muna po tayong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong buhay, Panginoon, ibinigay sa amin, O God. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Sa iyong grasya, O God, na ibinibigay sa amin sa bawat araw, Lord. Tunay ang napakabuti mo, Panginoon. Napakasarap na manahan sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya, O Lord. Hallelujah. Salamat sa lahat ng katugunan, sa lahat ng aming panalangin. Sa gabing ito, dinadalahin ko sa inyong harapan. Na ang iyong salita, Panginoon, hallelujah, ang siyang patuloy na manahan sa aming mga puso, O God. Alisin mo naman distraction ng kaaway sa pangalan mo, O God. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, na hallelujah, ang manahan sa amin, Lord. Hallelujah. At maging sa iyong lingkod, patuloy mo akong pangunahan, Panginoon, at samahan ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, Lord, at maranasan ng bawat isang iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati at maitaas, sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli, maraming salamat sa Panginoong Jesus na patuloy tayong pinapalakas, pinapatatag, at patuloy ginagamit ang ating buhay. Una-una sa pag-share ng Word of God. Amen? Hallelujah. Kasi wala naman talaga tayong alam. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, binibigyan tayo ng katalinuhan. Amen? At lakas ng loob na ipangaral ang kanyang salita. At syempre, sa ating fellowship, na mahal nating lahat. Amen? Dahil kung wala tayong fellowship, wala tayo dito. Amen? Praise the Lord. At iba po ang Victory Church. Amen. At sa ating lingkod, sa lugar na ito kay Pastor Paul, malapit na siya mag-birthday. Huwag niyo kakalimutan. Meron tayong surprise. Surprise pa ba? Parang hindi naman surprise sa kanya. Surprise lang yung mga gagawin. Amen. Praise the Lord. Kaya nais ko po kayong dalhin sa ating tema. Sa
sa tema na, ano ba to? Taking ground together. Kaya, kinuha po yan sa text ng Romans chapter 16, verse 1 to 7. At alam ko pong nabasa nyo na po itong lahat. Nabasa na po ba natin? Amen, ha, talaga. Kaya, pero ang kukunin ko lang po doon is yung Romans chapter 16, verse 17 to 19. Nag-cellphone na ako kasi talaga di ko makita pag nakasulat. Oh, malabo pa rin. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Sabi sa verse 17, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Pagka may ganyan kayong kasama, tapos nagsisimba rito, tapos napapansin nyo kung ano sinasabi. Amen? Hallelujah. Huwag nyo silang tularan, kundi iwasan nyo sila. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon, kundi sa pansariling hangarin. Iniligaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Oh, pag mahina pa lang pag-iisip mo, madali ka nilang matangay, no? Amen? Hallelujah. Kaya kailangan maging matalino tayo. Layo. Balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo at ikinagagala ko ito. Praise the Lord. Tayong lahat ay masunurin. Amen? Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. O, ganun palang matatalino, no? Wala siyang muwang sa masasama. Kasi yung talino na meron sa atin ay talino na mula sa Panginoon. Amen? Kaya, hirap umiyak, masisipon ka. Kaya, topic ko po is, ayan na po, yung ating tema na taking ground together. Sabihin po natin, taking ground together. Amen? Taking ground is all about house church and a church planting. Amen? Ito'y patungkol sa ating house church o yung pag church planting na kailangan bilang isang anak ng Diyos, maangkin natin yung para sa atin. Amen? Yung lugar na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung para sa atin. Katulad kami. Amen? Ay inangkin na namin ang lugar ng Novaliches, Quezon City. Novaliches, Quezon City, Caloocan, Bulacan. Amen? Hallelujah. Sa Victory Church to. Praise the Lord ang mga lugar na yan. Simula nung nilaunch out kami, sabi ko palagi sa Panginoon, Lord, may gagawin ka sa lugar na ito. At hindi nagkamali ang Panginoon dahil inangkin na namin ang lugar na ito at kayong lahat ang naging bunga. Amen? Dahil kung hindi po kami na-launch out sa lugar na ito, hindi po tayo magkakakilala. Amen? Hallelujah. Simula nung ni-launch out kami, talagang sabi namin, Lord, hindi kami titigil na maglingkod sa inyo sa lugar na ito. Hahayo kami, ipapangaral lang yung salita. Dahil may gagawin ka sa lugar na ito. At sa lugar na ito, ng Novaliches, Caloocan, Bulacan, maraming house churches ang nabuksan. Amen? At mayroon tayong mga natanim na simbahan. Amen? Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, how we can take a ground. Paano ba tayo paano natin matitake? Di ba? Yung para sa atin, yung bibigay sa atin ni Lord. Amen? Simple lang, sa pamamagitan ng tamang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Tulad nga doon sa verse na binasa natin, di ba? Maging tama yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Ano pa, sa pagkakaroon natin ng tamang puso. Tama po ba ang puso natin? Pagdating sa harapan ng Diyos, na kahit ano man ang mangyari o pangyayari, ano mang maging sitwasyon natin sa buhay bilang isang mananampalataya, ay totoo tayo naglilingkod sa Panginoon. Totoo tayo. Amen? Hindi tayo plastic na katulad ng sinasabi ni Apostle Paul sa verse 17 to 18. Kasi marami ngayon talaga ganyan. Mga kasama mo siya pero pagtalikod, marami siyang sinasabi. Amen? Minsan na yun nagiging problema ng mga church.
Katulad ng pinuntahan namin church nung last Friday. Naubos sila dahil may mga kamanggagawa sila sa Panginoon na pagtalikod ay sinisiraan ng lingkod ng Diyos. Amen? Kaya huwag tayong ganon. Kundi maging tama yung puso natin sa paglilingkod sa Diyos. Maging tama, totoo tayong naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Na hindi tayo plastic, kundi tayo ay mga matatalinong anak ng Diyos. Na hindi natin alam yung patungkol sa masasama. Di ba? Hallelujah. Kundi sa Lord lang tayo. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Oh. Ano pa? Ang mga nakakapagtig ng ground ay yung mga lingkod ng Diyos. Yun nga, na matatalino, mga lingkod ng Diyos na hindi alam salitang pagtigil. Amen? Kundi ang mga salitang tuloy lang. Laban lang kung laban. Amen? Ganyan yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon. Kahit maraming mga kaganapan sa buhay, tuloy lang. Alam niyo yung mga kaganapan sa buhay? Alam niyo naman yun, di ba? Minsan masaya, minsan malungkot. Mas maraming malungkot. Sabi nila, simula nung na-born again ako, dami kong problema. Ganun talaga. Kasi dyan sinusubok ni Lord ang faith mo. Na-question ko rin yun nung ako'y kabataan. Sabi ko, kasi lumaki kami sa masaya lagi, outing-outing, gano'n. Masayang pamilya. Pero nung kami na-born again dito sa Victory Church, napunta ng Victory Church, sabi, ba't gano'n? Parang ang gulo-gulo. ang gulo-gulo na namin ngayon. Hindi na kami lumalabas. Lagi na kami pinapagalitan. Busy na lagi, gano'n. Pero basa ka lang ng salita ng Diyos, palalakasin ka. Amen, sasabihin niya sa'yo, ganyan talaga. Kailangan lumakas yung pananampalataya mo. Amen? Kaya hindi tayo titigil, hindi tayo hihinto. Tuloy lang, laban lang kung laban sa paglilingkod. Hallelujah. Kahit nasusugatan, di yan titigil. Amen? Hallelujah. Marami tayong sugat sa paglilingkod natin, sa pagmiministry natin. Kami, marami na kaming sugat. Hindi naman kami hiniwaan eh. Pero yung puso namin, maraming beses na nasugatan, pero hindi kami tumigil. Amen? Hallelujah. At naging tama lang yung puso namin. Amen? Sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung konting hadlang lang, ayaw na. Amen? Konting problema lang, titigil na. Hallelujah. Hindi tayo mga ganong mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Yung konting problema lang sa financial. Alam mo yung Kristiyanong atras-abante sa paglilingkod. Hallelujah. Hindi dapat tayo ganon. Kung gusto mong makapag-take ng ground, hallelujah, ay maging matapat tayo sa Panginoon. Amen? Tayo ay mga sundalo ng Diyos. Hallelujah. Tayo ay lumalaban hanggang sa huli. Tayo ay lalaban. Amen? Hallelujah. Dahil isang araw makakamtan natin ang tagumpay. Amen? Hallelujah. We can take a ground together. Basta maging tapat tayo sa Panginoon. Maging tama ang puso mo. Kasi ganun lang naman din ginawa namin eh. Kahit disiplinahin kami, tama lang yung puso namin. Tama lang yung paglilingkod. Sumusunod pa rin kami. Amen? Kaya isang araw, ginamit kayo ng Panginoon sa isang lugar. Kayo din kayo. Amen? Maging tama ang puso nyo, tama ang paglilingkod nyo. Hindi ka naman forever dito. Amen? Kundi isang araw gagamitin ka ng Diyos sa isang malawak na lugar. Amen? O yung house church mo ngayon, ay ibibless ni Lord yan. Maging tama lang yung puso mo. Huwag kang titigil, huwag kang ma-distract. Isa na lang yung pinapangaralan mo. Sige, go lang. Amen? Kasi nasanay ka, marami attendance mo sa house church, 15, 20. Tapos biglang bumaba, naging 2, 3, 1. Sabi mo, paano kaya yun? Isa na lang yun. Tuloy lang, basta may isa. Amen? Hallelujah. Isang araw i-bless ni Lord yan. Amen? Yung isang house church mo, magiging 2, 3, 4. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Huwag kang magbabago. Kung anong init mo nung nag-umpisa ka, hanggang sa pagdating ng Panginoon, dapat maapoy ka. Amen? Hindi ka tumitingin sa bilang. Amen? Hallelujah. Maging matapat ka yan kasi dun sa isa, sa 2, imumultiply yan ng Panginoon. Kasi nakita ng Diyos ang puso mo.
Amen. Nakita ng Diyos yung puso mo kung paano ka magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong titigil. Lalaban tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya 3 bagay lang sa gabing ito ang iiwan ko sa inyo na mahalaga na dapat nating ginagawa bilang mga lingkod ng Panginoon. Para tayo ay makapag-take ng ground at i-bless ng Panginoon. Blessing, ano yan pagpapala kasi yan ni Lord. Na ibibigay sa atin, yung bigyan niya tayo ng para sa atin talaga. Naintindihan niyo ba? Hallelujah. Amen. Number 1, taking ground, be consistent. Sabihin nga natin, be consistent. Sabihin mo sa katabi mo, be consistent. Baka inconsistent yan. Paminsan-minsan nasa church, paminsan-minsan wala sa church. Di ba? Inconsistent yan. Hallelujah. Sabi po sa 1 Corinthians, unang Korinto, Tagalog kasi, 15:58. Ang hirap Tagalogin ng 15. Ano ba 15? 15. Amen. Layo ko no. Kaya nga, sabi rito, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod. Palagi means consistent. Amen? Maging masipag kayong palagi sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Palagi tayong maging masipag sa ginagawa natin sa harapan ng Diyos, sa ating paglilingkod, palaging maging masipag, maging consistent. Amen? Hallelujah! Hindi tayo pabago-bagong anak ng Diyos. Kailangan yung apoy sa ating puso, maging consistent yan. Pero mahirap maging consistent, no? Na, mahirap. Kaya nga grace talaga ni Lord, no? Mabuti ang Panginoon. Hallelujah! Palagi, amen, maging masipag sa paglilingkod dahil hindi yan masasayang. Hindi masasayang yung paglalakad mo araw-araw, mula bahay nyo hanggang dito. Nakikita ni Lord yan. Amen? Hallelujah. Pagpapalain ka ng Diyos dyan. Kaya huwag mo reklamo, no, palagi ka naglalakad. Kami nga nun araw-araw may gawain. Kulang na lang, Project 6 Tukubaw, lalakarin talaga namin yan. Makapunta lang kami sa gawain. Pero hindi nasayang yung araw-araw namin paglalakad. Consistent namin ginagawa yun. Wala namang nagbibigay sa amin ng pamasahe. Hindi ka naman bibigay ng pastor mo kasi pioneering. O di ba lang magpasakit ka pa, pasakit ka pa, hingi ka ng pamasahe. Nakita mo na ngayong kalagayan ng church, ng pamilya nila. Consistent yun, araw-araw kami naglalakad mula sa bahay namin sa Visayas Avenue o sa Sunville. Malapit doon sa lugawan ni Diwata. Malapit kami doon. Sa Sunville. Yun. To Project 6. Pagpunta at pag-uwi, lagi namin nilalakad yun. Amen? Tapos, pagpupunta kami ng Cubao, kung gusto namin lakarin, kalakarin talaga namin yan. Kasi, pero hindi kami pinababayaan ni Lord. Ang importante sa amin, may pamasahay kami papunta sa Cubao. Bahala na pag-uwi. Lakad kung lakad. Pero nakita ni Lord yung pagpapagal sa aming puso. Amen. Hindi niya kami pinabayaan. Ngayon, di ba, minigyan kami ng kotse. Di ba? Kasi hindi nga yung masasayang. Amen. At pinagpala kami sa bagay na yon. Kaya hindi hadlang yung, walang pamasahe. Amen. Naging consistent tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kahit sa anumang katulad na sinabi ko kanina, kahit sa anong mang sitwasyon. Minsan nga ako, kahit may lagnat ako, nandito ako sa gawain ni Lord. Pag nararamdaman mo na kasi na medyo sumasama yung pakaramdam, labanan mo na yan ang biogesic. Hintayin mo pang mag-apoy ka, tapos magchat-chat ka, may lagnat ka. Diba? Alam mo naman mahina yung katawan mo, paulan ka ng paulan. Di, gawain na naman yung maapektuhan. Dapat alam nyo na yun. Puro lang kasi kayong pansarili. Nagiging hindi ka tuloy consistent yan sa gawain. Kami nun. Kahit may sakit-sakit, wala. Kailangan nasa church kasi yan ang kalakasan mo . Pag nasa bahay ka, lalo ka manghihina, nakahiga ka lang. Pag nasa church ka, gagaling ka talaga. Amen? Biogesic lang katapat niyan. Rexidol pa ba yun? Ano pa? Ang dami-daming paraan para hindi ka totaling magkasakit. Amen? Hallelujah.
Kami nga, may patay pa kami. Kamatay lang ng tatay ko. Galit na galit ng kamag-anak namin kasi iniwan daw namin yung patay namin. Jubilee ka service kasi yan, nung kami sa church. Lahat kami magkakapatid. Alam mo naman yung mga unbeliever, di ba? Maraming pamahiin. Bawal umalis. May kawain Di ba? Ganun talaga, pag may consistent yung puso mo sa gawain ng Panginoon. Sabi, di ba, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Kaya, tuloy lang. Kasama sa buhay ang paglalakad, kasama sa buhay hindi kumakain, nagsusundo ka, nabibigo ka, kasama yon. Hallelujah. Kita ni Lord yung itsura mo pag pumunta ka sa isang bahay tapos ni-reject ka. Alam ni Lord yan. Tandaan mo kasama mo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ang synonyms po ng consistent ay unchanging. Amen? Immutable. Si Lord ay immutable, hindi nagbabago. Hindi tayo nagbabago sa paglilingkod. Tularan natin ang ating Diyos. Amen? Consistent siya sa atin. Amen? Hindi kailanman, hindi natin naramdaman na nagbago ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin siya naramdaman na nagbago, di ba? Pero tayo, nagbabago tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pag may gusto ka na sa sarili mo, wala na. Iwan mo na si church. Lalo na sa mga estudyante, huwag kayong magbabago. Amen? Kailangan nandun pa rin yung consistent mo sa gawain ng Panginoon. Malayo man o malapit ang school mo, marami ka mang ginagawa. Nag-estudyante rin ako Naging college din ako, marami akong ginagawa. Pero, adjustable yung aking ang aking schedule. Adjustable. Tama ba English ko? Hindi ako kumukuha ng kasi ako per unit lang ako 15 units, ganun lang ako para maka-church ako. Putakan lang yan sa pag-aaral. Kukuha ko ng schedule ko 2 to 5. Di ba? Priority kasi namin ng church talaga. Kahit pag nagtatrabaho ka. Laging request. Pag may conference, lagi ako nagre-request ng rest day. Okay lang nga kahit mababa lang sahod ko. Meron pa rin namang natitira kahit 1,000, di ba? Ang mahalaga doon, consistent pa rin ako sa pagdalo sa conference. Amen? Mula noon. Hallelujah, nasa conference kami, hindi kami lumiliban. Hindi kami lumiliban sa mga conference mula noon hanggang ngayon. We are consistent. Ako, kasama ng mga kapatid ko. Kahit ng mga kasama namin, sila Ate Bing, magkakasama kami niyan. Nakita nyo naman, diba, ang ginawa ng Diyos sa aming mga buhay. Consistent kami na sa pagdalo sa mga conferences at sa iba pa. Hallelujah. So, hindi tayo dapat nagbabago. Amen? Dahil tandaan natin, ang ating Diyos ay immutable, hindi siya nagbabago. Amen? Mula noon hanggang ngayon. Ito kasing salitang consistent ay napakahalaga sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos o bilang mga lingkod ng Panginoon. Napakahalagang maging consistent tayo. Amen? Kahit tinahadlangan ka, alam mo, ipakita mo yung pagiging consistent mo. Takas kung takas. Amen? Hallelujah. Ako lagi ako si takas. Kasi mautak yung tatay ko Pupunta yung uuwi. Kasi may jeep po kami. Sarili namin jeep. Double job kasi. Masipag kasi yung tatay ko. Sa gabi, mamamasada siya. Galing siya sa company niya. Uwi siya ng bahay ng 7. Alam niya, dapat nandun ako ng 7. Wala pa ako. Hanggat wala ako, hindi yan aalis. Mamamasada na yung mga 10. Kasi di ba yun, 9 o'clock, sakto, sarado na kasi yung kanlobo Nakabahan ako. Sabi ko, nandiyan na naman si tatay. Ano kayo gagawin ko? Minsan kasi sumusugod yun sa simbahan. Kinakatakutan yung tatay ko na yun. Grabe. Pumapasok ng church yun. Kaya, hindi sa makapag-concentrate ako, lingon sa pintuan. Baka may bilga man na bonus. Pero kahit gano'n, sige, takas lang. Gagawa ko ng paraan. Hallelujah, kahit paglinggo. Alam nyo, kasi noon, 10 to 12 gawain, tapos evangelism kami sa hapon. Kailangan pagtapos ng evangelism, kailangan ko na umuwi para hindi ako maabutan ng tatay ko wala sa bahay kasi alam niya na yun nasa church ako.
O, di, sasaktan talaga ako nun. Pero hindi, kailangan maging consistent ako sa gawain eh. So kahit may hadlang, nandun pa rin. Amen? Ganun ang buhay ng isang anak ng Diyos, ng isang lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Consistency is encouraged as an attribute to maintain one's faith, dedication, love, trust, and so on and so forth. So yun ang pagiging consistent, yung nananatili yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Nananatili yung pagiging dedicate mo sa gawain ng Panginoon, yung pag-ibig mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Nananatili, hindi yan nawawala, hindi yan nagbabago. That is the importance of magkaroon tayo ng consistent spirit sa ating paglilingkod. Napakahalaga niyan. Kasi hindi lahat talaga consistent. Alam nyo yan. Alam mo ba, consistent ka? Alam mo yan, di ba? Lagi ka absent eh. Amen? Pero, pag gusto mo makapag-take ng ground, sama-sama tayo dito, ay maging consistent tayo. Amen? Yun din ang dahilan kung bakit binigyan kami ni Lord ng church. O pinagkatiwalaan kami ng Panginoon ng gawain. Dahil sa pagiging consistent. Kahit madisiplina, nandyan sa gawain. Mas mahal ang gawain kahit madisiplina. Amen? Hallelujah. Kaya, alam mo yung consistent, gusto ko tong award sa nag-Jollibee kasi ako, service crew. Pagka may mga award, gusto ko mapunta yung award na consistent award. Consistent ka na gawin yung standard na, kunya, sa isang counter kasi ako eh. Gusto ko yung consistent lang. Sabi ko, kailangan ko matawag. Kasi ibig sabihin, naghagawa mo yung trabaho mo ng tama, nasusunod mo yung standard ng trabaho mo na meron kasing 7 key steps sa isang counter crew sa Jollibee. Yung smile and greet. Good morning, ma'am. Welcome to Jollibee. Mga ganon. 7 key step yun. Take the order. Kailangan, araw-araw, ginagawat. Hanggang sa matapos yung duty mo, standard mo yung ginagawa. Yung ganong trabaho mo, tapos gusto ko yun. Pag hindi ko nakukuha yung award na yun, sabi ko, parang hindi naman pala ako magaling. Kasi hindi mo nakuha yung award na yun. Pero minsan nakuha ko yun. Sabi ko, wow, nakuha ko. Pero hindi as a counter, as administrative crew. Kasi nag-AC ako sa Jollibee. Praise the Lord, hallelujah. Kaya gusto ko yung award na yun. Amen. Gayon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Kailangan nagagawa natin ng consistent yung paglilingkod natin sa ating Diyos. Unang-una, letter A, ito ang pinakamahalaga, be consistent in prayer. Tanungin mo nga sa katabi mo kung lagi-lagi nagpe-pray. Be consistent in prayer. Napakahalaga. Araw-araw tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Napakahalaga niyan. Kaya yung AED, napakahalaga niyan sa harapan ng Diyos. Diba? Sacrifice. Amen. Araw-araw tayo magpe-pray. Dahil napakalaki ng nagagawa niyan sa ating mga buhay. Hallelujah. Yung tayo ay nagbababad sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin araw-araw. Araw-araw panalangin. Pag may RDD ba? Pag wala bang RDD or kaya si AD, araw-araw ka bang magpe-pray? Iba naman, hindi na magpe-pray yun, nanonood lang. Alam mo naman niya kung consistent ka sa prayer, di ba? Pero sinasabi ni Lord ngayong gabi, be consistent in prayer. Amen? Hallelujah. Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Pag ikaw ay lagi nagpe-pray, ito sabi ni Lord. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Amen? Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Araw-araw tayo may pangangailangan, di ba? Amen? So, dapat araw-araw tayo nagpipray. Yung pangangailangan, consistent sa buhay natin, di ba? Pero, kahit araw-araw yan, hindi tayo nagpipray, di wala, di ba? Hallelujah. Kaya kailangan, araw-araw, yan sabi, di ba? Lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ay
na may pasasalamat. At sa verse 7, sabi at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So kapag ikaw nagpe-pray, ibig sabihin nakikipag-isa ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Masarap, alam mo masarap magbabad sa presensya ng Diyos sa panalangin. Alam mo yung pagtapos mo mag-pray, talaga napuspos ka talaga. Naramdaman niyo na ba yun? Hallelujah, na kulang yung 1 oras at kalahati. Hindi mo pa napag-pray lahat, talagang puro pasasalamat ka na lang sa Panginoon. Di ba parang, pakasarap. Pagtapos mo mag-pray, sabi ko, thank you Lord. Parang higit pa sa million na pera yung presence mo talaga, di ba? Tama nga yung sinabi ng ating pastor na yung buhay natin ay ilagay natin yung presence ni Lord. Yung lagi nating nagagawa, nakakasama. Amen, nabubuhay tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya sa panalangin, maging consistent tayo dyan. Napakahalaga ng maging consistent sa panalangin dahil nandyan ang presensya ng Diyos. Amen. Nandyan natutugunan ng ating pangangailangan. May bigating ka man. Hindi kasi nawawala yan eh. Amen. Kaya mahalaga na tayo ay laging nananalangin. Maging tulad tayo ni Daniel. Kilala po ba natin si Daniel? Mapanalangin ni Daniel. Amen. Isa sa mga dahilan bakit siya inulog sa kulungan ng mga leon. Dahil sa pagiging prayerful niya. Kasi nga yung buhay niya binantaan, di ba? Amen. At nagkaroon ng batas na, ano ba yung 30 sa English? 30 days ba yun? Na bawal manalangin at sumamba sa ibang Diyos. Ibinatas na nung panahon ni Daniel. Pero, nung malaman niyang ibinatas na yon, hallelujah, ay 3 beses sa isang araw siyang nananalangin. Hindi natin alam kung sa isang beses na panalangin, ilang oras siya nagpe-pray, di ba? Amen? Na imbes na matakot siya, mas lalo siyang nanalangin sa Panginoon. Araw-araw. Nakita na lang siya, kaya naparusahan si Daniel. Inuutos na ihulog siya sa kulungan ng mga leon. O kahit nandun na siya sa loob ng kulungan ng mga leon, nananalangin pa rin si Daniel. Consistent yung pagiging mapanalanginin niya kahit nandun na siya sa kapahamakan. Pinabayaan ba siya ng Diyos? Amen? Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi siya kinain ng leon. Siya pa kumain. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen? Iniligtas siya ng Panginoon. Ganon din sa ating mga buhay. Pag araw-araw tayo nagpe-pray, araw-araw ililigtas tayo ng Panginoon. Amen? Once a day na nga lang tayo mag-pray. Napakaikli pa. Oh, araw-araw tayong umaalis, pero hindi ka lumalapit sa Panginoon na, Lord, ingatan ka niya. Ingatan niya ang ating buhay. Amen? Nasa mahirap na sitwasyon ka na. Amen? Hindi ka pa rin nagpe-pray. Pero dapat kapag nalam mong nasa pinakamahirap na sitwasyon ka na, mas lalo kang manalangin, lumapit sa Panginoon. Amen? At araw-araw nating gagawin na lagi tayong luluhod, mananalangin sa Diyos. Napakahalaga yon. Amen? Sino pong nananalangin araw-araw dito? Hallelujah. 3 beses manalangin sa isang araw. Ay, praise the Lord, meron. Hallelujah. Araw-araw tayong mananalangin dahil sa panalangin, nandyan ang kasagutan ng Panginoong Yesus. Amen? Alam niyo, nung Sunday school po ako, katulad na sinabi ko sa mga bata, laking Sunday schooler po ako, pero sa ibang fellowship, sa Door of Faith. Kasi elementary or kinder pa lang kami, nandun na kami. Sa Sunday, laging tinuturo sa amin ng teacher namin na lagi kami magpe-pray. Yun talaga yung natutunan ko. Kasi, lalo na pag may kailangan kami bilang bata, di ba? Gusto namin bumili ng candy, wala kaming pera. Pray lang kami. Lord, pengi po kami pambiling candy. Bibigyan ka ni Lord. Yun talaga yung tumatak. Pagka nag-pray ka, ibibigay ni Lord sa iyo yung pangangailangan mo. Amen? One time, ay talagang nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi pinabili ako ng nanay ko ng talbos ng kamote. Piso yung pera ko. Mura lang kasi ang talbos nun.
Tapos, nawala yung piso. Oh, napakalaking halaga pa noong panahon ko ang piso. 50 centavos ang atang talbos ng kamote. Nawala ko yung piso. Alam mo naman ang mga disiplina ng mga nanay noon, talagang palo kung palo. Magbabayulit ka talaga sa palo. Ayoko mapalo. Nasaan na ba yung piso na yan? Hindi ko mabibili yung talbos ng kamote. Talagang nanginginig na ako. Tapos naalala ko, ay, sabi pala ng teacher namin, pray ka lang. Sabi ko, Lord, wala akong makita yung piso. Ayoko pang mapalo. Alam, maglinga ko maganda. Sabi ko, tumang-tuwa ako kasi nakita ko yung piso. Baka doon natin talaga. Ay, grabe talaga si Lord. Alam mo, kaya hanggang ngayon, hallelujah, sabi ko, Lord, mabuti ka talaga pag lumapit sa'yo, isang panalangin mo lang, ibibigay mo na yung kailangan ng anak mo. Amen? Kaya wag tayong mapagod na manalangin. Araw-araw tayong manalangin. Lalo na sa mga estudyante. Malalaki ang tuition. Hallelujah! Amen? Sa kahit anong sitwasyon, mahirap man o hindi, always na maging prayerful tayo. Amen? Be consistent in prayer at nalulugod ang Diyos sa mga anak niya. Laging nagpe-pray. Bakit sino makausap natin pag nagpe-pray tayo? Diba? Si Lord, ang presence ni Lord, ang Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Gusto ba natin na lagi natin kasama ang Panginoon? Siyempre, di ba? So, lagi tayo mag-pray. Maging katulad tayo ni Daniel. Hallelujah. Kahit nasa kapahamakan siya, nananalangin pa rin siya. 3 times a day. Sarap no? 3 times a day, no? Hallelujah. Siguro sa isang beses, 3 hours siyang mag-pray. Kasi nakita siya na, nagtago na siya pero narinig pa rin siya, nakita siyang nagpe-pray. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Be consistent in prayer. At letter B, seek God's kingdom consistently. Na mababasa natin sa Matthew chapter 6, verse 33. So maging consistent tayo dun sa word na seek God's kingdom. Yung lagi nating pagsusumikapin na unahin palagi sa ating buhay. Palagi sa ating buhay, nahanapin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew chapter 6, verse 33, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Isa sa mga context ng verse na ito is true financial. Amen. Kaya nais kong share sa inyo yung be consistent pagdating sa giving. Maging consistent tayo pagdating sa pagbibigay natin ng ating tithes and offerings sa ating mga commitments. Amen? Napakahalaga niyan. Huwag tayo nung 2 beses ka sasahod sa isang buwan, tapos 1 beses ka lang magta-tithes. So mali po yun. Kailangan maging consistent tayo pagdating sa giving. Maging matapat tayo pagbibigay ng ating seed of faith. Pinaghahandaan po talaga yan. Amen? Sa mga commitments natin sa church. Hallelujah. Seek God's kingdom. Always. Amen? Araw-araw nating hanapin. Hallelujah. Na pagsumikapin, hanapin ang presensya ng Lord. Hallelujah. Lalo na higit sa pananalapi. Maging consistent tayo. Huwag tayong, hallelujah, maging inconsistent sa pagbibigay ng para sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya po ba nating maging consistent sa bagay na yan pagdating sa pananalapi? Hallelujah. Na minsan natatakot tayong ibigay. Pag malaking halaga na, natatakot na tayong ibigay, hindi mo na inibibigay. Amen? Lalo na pag may mahigpit kang pangangailangan, ang pera mo na lang, kailangan magbayad ka ng ganito, lalo na pagbayad ng tuition. Diba? Tapos may mga commitment ka, hindi mo nabibigay. Maging consistent ka. Lalo na sa higit na mayroon kang mahigpit na pangangailangan. Amen? Maging tapat ka na unahin palagi ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay. Amen? So letter C naman is listen to God's word consistently. Hallelujah. Yung pakikinig na salita ng Diyos, araw-araw, di ba may nangangaral? Amen? Kaya po ba natin mag-support sa RDD, umaga, hapon,
sa CAD, pero hindi naman eh. Di ba? Ilan lang yung nanonood. Ano kayong ginagawa ng iba? Di ba? Hallelujah. Yung araw-araw, consistent tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Siyempre sa pastor natin, hindi sa ibang fellowship. Amen? Hindi tayo pwedeng maraming pastor. O nandito ka ngayon, napakapalad mo dahil sa araw na ito, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Bukas, meron uling mga ngaral. Di ba? Makakapanakinig ka na naman ng Word of God. Hallelujah. Sa Tuesday, may house church. Araw-araw, dapat nakakaparinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa Kawikaan 4:20-21, aking anak, salita ko ay pakinggang mong mabuti. Amen? Pakinig mo ay laging ikiling. Ano ba ikiling? Ikiling sa aking sinasabi. Ano ba ikiling? Ha? Ang lalim, no? Iukit, ayan. Sa puso mo ay iukit. Iukit mo ng mabuti at malalim. Amen ang salita ng Diyos. Hallelujah. Palagi tayong makikinig ng salita ng Diyos. Yan, no? Pakinig mo ay laging iukit. Tama ba? Hindi pala. Huwag itong babayaang mawala sa paningin sa puso mo. Ayan, ay iukit mo ng mabuti at malalim ang salita ng Diyos. Dahil napakalaking bagay sa ating buhay ang palaging nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung palagi kang wala sa gawain ng Panginoon, ano kayang salita ang napapakinggan mo? Amen? Panahon na may malaki kang pangangailangan, nasaan ka? Wala ka sa church. Amen? Ang gusto ng Panginoon, hallelujah, maging consistent tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, ng kanyang salita. Amen? Araw-araw tayo, magbasa tayo ng Bible. Lahat ba tayo nagde-devotion? Hallelujah, baka naman pag nagbabasa ka, inaantok ka, hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Sabi, gusto ko matulog, may insomnia ako, magbasa nga akong Bible. Amen? Hallelujah. Araw-araw tayong makikinig ng salita ng Diyos. Magbasa ng Bible araw-araw. Kalakasan natin ang pagbabasa. Kalakasan natin ang salita ng Diyos. Amen? Nung ako ay nasa panahon ng pakikipaglaban na kailangan kong manindigan bilang isang anak ng Diyos, hallelujah, yung salita ng Panginoon na tumulong sa akin para ako'y manindigan. Nasabihin sa tatay ko, ako po ay taga Victory Church. Hindi na ako sasama sa church mo. Mahirap sabihin yun sa isang tatay mo na nagpapaaral sa'yo, nagpapakain sa'yo. Amen? Pero may Word of God na ito yung naging weapon ko para maging matapang ako para sa Panginoon. Amen? Hindi mo kayang lumaban mag-isa. Sabi nga, taking ground together. Sama-sama. Hallelujah. Kasama natin ang salita ng Diyos. Kaya araw-araw tayo makikinig ng Word of God. Araw-araw tayong magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Lahat po pa may Bible. Masarap kung Bible ang gagamitin mo, hindi cellphone. Kung nagde-devotion ka, huwag kang copy-paste. Si Google na nag-explain sa'yo, hindi mo na talaga nakukuha. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Dahil lagi niya tayo nire-remind. Amen? Kasi, totoo lang, maging tapat tayo sa sarili natin, hindi talaga tayo consistent. Tama? Manonood nga lang kayo ng coffee and devotion, wala kayo. Absent kayo. Busy. Maniwala, basa kayo Bible araw-araw. Pero lagi tayo magbabasa ng Bible, makikinig ng salita. Pag nandito kayo, makinig, ituon ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi nakikinig ka dyan, nakikrush yung isip mo. Amen? Hindi pwedeng ganun. Sayang naman yung salita ng Diyos na ibinahagi niya sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Amen? Hallelujah. Sabi nga, iukit mo. Iukit. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Amen? Kasi pag mababaw lang niya, pwede manakaw ng kaaway sa'yo. Amen? Uwi ka ngayon, tingnan mo, may labanan.
Di ba? Oh, may labanan pag-uwi mo. Baka nga pagalitan ka, ngayon ko lang umuwi. Kaso lang, hindi ka nakinig mabuti, hindi naging malalim sa'yo ang word of God. O, di wala. Nahihirapan kang makipaglaban ngayon. Hindi ka naman makipaglaban sa sagot-sagot ka, ganun. Di ba? Hallelujah. Kaya maganda na araw-araw, consistent, amen, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kapag nagbabasa ka, may naririnig ka, di ba? Naririnig mo yung boses ni Lord pag nagbabasa ka ng Bible. Na-experience mo ba yun? Hallelujah. Naririnig mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Kaya napakahalaga niyan. Letter D, obey God's command consistently. Okay? Araw-araw nating susundin kung ano yung pinuutos sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na iyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Grabe. At mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin niyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Praise the Lord. Salamat sa pangako ng Panginoon. Amen? Ay, ang gusto ng Panginoon sa ating buhay bilang anak ng Diyos, obey God's command consistently. Consistent nating sinusunod ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga sa Malakay chapter 3 verse 10, ibigay natin ang ating ikapot handog. Dapat, yun po ay salita ng Diyos, dapat sinusunod natin yan bilang isang mananampalataya. Amen? Hallelujah! At kapag tayo ay sumusunod sa anumang salita ng Diyos, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah! Anong sabi? Hallelujah! Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapala. Amen? Pag tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Pero hindi ka nga nagbabasa ng salita ng Diyos, anong susundin mo? Diba? Kaya magkasama yon, yung makikinig tayo ng Word of God at susundin natin ang salita ng Diyos. Consistent. Consistent. Amen? Hallelujah. Araw palagi. Hindi tayo nagbabago sa bagay na yan. Amen? Hindi tayo nanlalamig. Praise the Lord. Kaya mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. At ang aking number 2 po, taking ground, total commitment. Amen? O yung pagsuko ng ating buhay. Hallelujah. Makakamit natin yung pinangako sa atin ng Panginoon, kung saan yung para sa atin. Kapag isinuko natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, totally, yung commitment mo na sa Panginoon, amen? Yung commitment mo na sa gawain ng Diyos, yung commitment mo na sa lingkod ng Panginoon, napakahalaga ng commitment sa isang anak ng Diyos. Amen? Na sa anumang mangyari, nananatili ka. Amen? At sabi nga dito, sa Kawikaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kapag ikaw ay may commitment, totally commitment ka bilang isang anak ng Diyos, hallelujah, ay, ibig sabihin niyan, ipinagkakatiwala mo sa Panginoon, sa Diyos, ang iyong lahat ng iyong gagawin, amen? At lahat ng ito ay pagtatagumpayin tayo, amen, ng Panginoon. Hallelujah. Pag isinurrender mo yung buhay mo, totally commitment, amen, means Jesus is Lord. Hallelujah. Ang Diyos, ang Panginoon mo sa iyong buhay. Totally commitment means trusting Jesus with everything and making Him Lord of all. Amen? Hallelujah. Pag ikaw ay may total commitment sa Panginoon, ibig sabihin, ipinagkakatiwala mo sa Panginoon ang iyong buhay. At ang lahat ay ang Diyos ang siyang naitataas sa iyong buhay. Amen? Higit sa iyong paglilingkod. Hallelujah. Kahit anong mangyari. Hallelujah. May magbulong man sa iyo ng mga pangit na salita, nananatili ka sa gawain ng Panginoon. Nananatili ka sa fellowship kung saan ka tinawag. Amen? Nananatili ka sa tabi ng pastor mo. Maraming mga anak ng Diyos,
na marami nagsasabi na, Pastor, nasa likod mo lang ako kahit anong mangyari. Pero a few minutes later, wala na po sila. Dahil wala silang total commitment sa Panginoon. Amen? Sabi nga doon sa verse natin, binasa natin, di ba? Sa sarili nila sila naglilingkod. Amen? Pero kapag ikaw ay nagsuko talaga ng buhay mo sa harapan ng Diyos, hallelujah, ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Hindi ang iyong sarili. Amen? Napakahalaga na tayo ay total, na talaga nagsusurrender ng buhay, pinagkakatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Hallelujah, hindi tayo yung Kristiyano, anak ng Diyos na nangiiwan. Tanong mo nga sa katabi mo, nangiiwan ka. Nangiiwan ka ba? Hindi pala. Kailangan may ka ba? Kasi tanong nga. Amen? Hindi tayo nangiiwan. Hallelujah. Kahit anong mangyari, nananatili ka dyan sa gawain ng Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng total commitment bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya po ba natin? Amen. Praise the Lord. Amen. Oras na pala. Kaya purihin ang Panginoon. Dahil sa aming buhay, talagang ikinumit na namin ang buhay namin sa harapan ng Diyos. Kahit marami nagsasabi, kailangan mo magtrabaho, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi. Si Lord ang magpo-provide dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Amen? Hallelujah. Maraming beses nasusubukan yung faith mo eh. Pero pag nandun yung commitment, may puso ka talaga, yung binigay mo na talaga sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kahit subukin ka, ay nananatili ka. Amen. Hallelujah. Lalo na ako na, halimbawa, kami sa amin, di ba? O may mga kwento-kwento. O talagang committed ka, may commitment heart ka, hindi ka naniniwala dun sa mga pangit na kwento-kwento. Amen? Kundi mas naniniwala ka sa lingkod ng Diyos na nagpapagal sa'yo. Amen? Hallelujah. Kasi ganun talaga pag total commitment ka, hindi ka mangiiwan. Amen? Nandyan ka, nananatili ka. Kaya magkaroon tayo ng total commitment heart para makapag-take tayo ng ground. Amen? Hallelujah. At pangatlo po, pinakahuli, hallelujah, taking ground, magkaroon tayo ng passion, purpose with a passion. No, diba? Narinig na natin yung kanina, diba? Na yung sa layunin ng Diyos ay dapat binigay ng layunin ng Diyos sa ating buhay, magkaroon tayo ng passion. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga nun. Kaya napakaganda ng mensahe ng Panginoon, diba? Kaninang umaga, na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung passion. Hallelujah. Yung passion natin sa gawain ng Diyos. Yung layunin natin, di ba, na binigay sa atin ng Panginoon, nandun may passion ka talaga eh. Amen? Yung paglilingkod mo, hallelujah, binibigyan mo ng halaga. Amen? Kaya napakahalaga nun bilang isang anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya alam niyo yung mga nabanggit ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 16, verse 1. Amen? Hanggang doon na sa yung mga pangalan. Hallelujah. Alam nyo kahit na-persecute sila, may mga nato-torture sa kanila, totoo yung mahirap yung buhay nila noon sa paglilingkod. Pero, andun yung kanilang pagiging consistent. Amen? Andun yung kanilang commitment sa harapan ng Diyos. At laging may passion sa kanilang puso. Yung mga pangalan, nabasa niyo po ba yung mga pangalan na ibinanggit ni Apostle Paul? Amen? Kaya nagtatagumpay ang gawain ng Diyos. Amen? Kaya sa ating mga buhay dito, hallelujah, magtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Maging ikaw ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Pag ikaw ay naging consistent, magkaroon ka ng commitment sa iyong puso at magkaroon ng passion, yung purpose na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya pagtatagumpayin ka ng Panginoon, ibibigay niya yung para sa iyo. Hallelujah. Dahil bilang isang anak ng Diyos, naging consistent lang kami sa aming paglilingkod at nagkaroon kami ng commitment heart at nandun yung passion namin sa lahat ng aming ginagawa. Amen? Kaya sa ating puso, ganun din dapat ang bawat isa sa atin para taking ground together. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon lang po ngayong gabi,
At palakpakan po natin ang ating Diyos.